Walang taas presyo hanggang Pasko. Yan po ang target ng Trade Department kahit may mga humiling ng price increase. Ang NBI at NMIS naman, pinuntili ang pasilidad na walang tamang permit kung saan nabisto ang milyon-milyong pisong halaga ng frozen at exotic food products. Saksi, si Bernadette Reyes. Rehistradong paggawaan ng yelo at walang permit na mag-imbak ng pagkain ng cold storage facility na ito sa Marilao, Bulacan. Pero napasukin ng mga operatiba ng NBI, tumambad ang sari-saring frozen meat goods. May karne ng baka, kalapati at Peking duck. May frozen seafoods din at exotic food na palaka. Hindi dumaan sa tamang pagsusuri ang mga produkto kaya posibleng peligroso sa kalusugan ng tao. Pwede po may sakit na dala. So particularly yung sa mga poultry products, yung bird flu na tinatawag, pwede tamaan yung tao. So pangalawa, ito mayroon din dito yung mga beef. So foot and mouth disease. Aabot umano sa 200 milyong piso ang halaga ng mga nasabat na produkto. Hinala pa ng NBI, hindi nagbabayad ng tamang buwis ang imbakan. Ang nalulugi dito ng ating pamahalaan ay umaabot sa 120 million in taxes. Nabisto ang imbakan nang matrace ang ilang transaksyon online. Meron kaming na-intercept na communication. Tino-offer ito sa mga intended clientele sa kanilang secret channel. Doon nangyayari ang transaksyon. Wala mang inabutang tao doon ng NBI, tukoy na raw nilang incorporators nito na 2 Pinoy at 1 Chinese national. Naharap sila sa reklamong agricultural smuggling. Dahil na-issuehan ito ng warrant bago naisa batas ang Anti-Agricultural Economic Sabotage Act, iba pang parusa ang ipapataw sa kanila kung matalo sa kaso. Doon sa bagong batas ay mas malaki, reclusion perpetua and a fine of times 10 yata o times 5 nung amount. Presyo ng mga bilihin naman ang binusisi ng Department of Trade and Industry sa isinagawang inspeksyon sa mga pamilyan sa Valenzuela City. Pasok sa Suggested Retail Price o SRP ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa New Marolas Public Market at isang supermarket. Ang ibang produkto mas mura pa kaysa sa SRP. At kahit humirit ng taas presyo ang mga manufacturer, wala pang price increase sa sardinas, Pinoy Pandesal at Pinoy Tasty. Bagamat hindi masiguro ng DTI kung hanggang kailan yan. If we can extend it to Christmas, of course, better for us to have no price increase. Yan din ang hiling sana ng mga mamimili. Tipid-tipid, wag mo muna mag-shopping, wag mo muna kung anong kaya lang. Ayon sa DTI, ngayong pumasok na ang bear months, pagtutuunan raw nila ng pansin ang presyo at supply ng mga Noche Buena items. Pero sa ngayon, wala pa raw manufacturers na humihirit ng taas presyo. Pero ngayon pa lang, naghahanda na ng budget si Abigail. Nag-list na po ako ng pang-budget namin sa sa Noche Buena. Para yung kung ano lang po yung kasya dun sa pera na bibigay ng anak ko, yun lang po. These are for sale sa December, so baka itong October pa lang magsasabit ng mga prices sila, proposed prices sila. Depende dun sa assessment natin ng mga yung mga prices na isasabit nila, kung affordable naman. Siniguro naman ng Valenzuela City LGU na pananatilihin nilang mahigpit ang mga border para hindi makalusot sa Metro Manila ang mga baboy na maaaring may African swine fever. Ang geographic location po ng Valenzuela, kami po ay dinadaanan ng mga major trucks po. Kung hindi ho natin bantayan ang ating border, ito po ay magiging kakalat po na mabilis po sa Metro Manila. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.